Narito na ang programang tatalakay ng mga napapanahong issue at mga balita. Sagot! Programang sasagot at maglilinaw sa inyong mga katanungan tungkol sa mga nangyayari sa ating bansa at lipunan. Sagot! Mga lumang suliranin ng taong bayan, nalalapatan ng makabago at malikhaing solusyon na mag-uugnay sa ating mga Pilipino saan man panig ng mundo. Sagot! At ngayon, narito na at ating makakasama ang masipag na gobernadora ng Ilocos Norte, Governor Amy Marcos, kasama si Mayor Alfred Romualdez sa programang Sagot! Hi! Good morning! Magandang Lunes po sa inyo lahat mga nakikinig at nanonood via sa ating mga social media. Dito ba sa Amy Sagot? Hello at syempre good morning po dahil Lunes na naman. Thursday. Bakit? Parang ang feeling ko iba, no? Thursday na naman po, November 29, 2018. Huling Huwebes na sa buwan ng Nobyembre, kaya good vibes lang palagi. Mga kababayan, malapit na po ang Pasko. Welcome na yan with all our hearts. At wala na mga simangot. Para ko ano tinuturo ng ating na walang sisimangot. Dapat kasi pag sumimangot kayo, hindi maganda ang Pasko. Ang Pasko sinasalubong ng smile. Diba? Kung yung iba galit tayo, wag na tayong gumaya sa kanila. Dahil meron nila po tayong 26 days before Christmas. Merry Christmas! Ayan. Naglalabasan ng mga Merry Christmas na song. Pero number one pa rin kay Joe Marichan. Iba siya, diba? Pero ako ang pinapakinggan ko, yung the original Michael Jackson 5 na Christmas song na ang gaganda, no? Diba naman? Okay. Siyempre, magda umaga po sa mga listeners ng DWIZ 882, mas todong lakas dito sa Metro Manila. Ako po si Shalala. Gana talaga, na mas maganda pa rin po kesa sa walang kwentang umaga na inyo'y sinisungitan. Dapat magandang ating ang ating pag-welcome pag Lunes hanggang Biyernes o buong linggo. Huwag tayo sisimangot kasi mahirap yan kaya sumusungit ang buhay natin. Okay? Ayan. 26 days na lang po at magpapasko na. Feel niyo na ba ang Pasko? Ako nararamdaman ko na kanina madaling araw yung lamig, diba? Pero hindi pa yung masyadong lamig na lamig. Kaya samahan niyo po kami ng isang oras na balitaktakan tungkol sa iba't ibang issue ng ating lipunan. Ayan! Bukas walang pasok. Live tayo pinapakinggan at pinapanood sa ating mga viewers all over the world via live streaming through sa Facebook po ng ating pinakamamahal na si Governor Amy at ang Facebook page ng DWIC. Diba naman? Ang saya ng tao. Nakamamaya kakwento natin kung bakit namula ang kapaligiran na magandang pula. Iba sila. Nung isang araw, kahapon ko lang nakita, ang dami palang politiko talaga na parang solid taga UP. Ayan, sinabi ko na mamaya na yan. Bigyan daan muna natin ilang comments at concern ng ating mga followers sa ating official Facebook page. Ayan. Okay, mula kay David Manalo. Galing ito sa Copra, tungkol sa Copra. Napapaisip ako sa coconut charcoal. Toxin absorption daw. Napaisip ko sa Pasig kung pwedeng gamitin yun doon. Uy, ngayon ko lang alam to, ha. Toxin absorption. Kung walang bumili na mataas na presyo sa mga farmers, bakit di na lang yung gobyerno bumili nun? Tama ka, David. May tama ka. Gumawa ng coconut drink tapos yung coconut shell gawing uling. Ay, very good. At madami akong nababasang benefit yung uling ng coconut shell. Pero mas the best pa rin gamitin yung panglinis sa Pasig para pwede sila maglagay ng palaisdaan sa Ilog Pasig. Di lang doon sa Pasig at sa ibang lugar din. Nakakatanggal pala ito ng dumi. Gawin na. Kasi naman itapon-tapon, di ba? Mula naman kay Fidela Diaz. Sa panahon ni Ferdinand Marcos noong
yung noon about sa coconut, daming nagawa, naaalala ka pa noon. Mga istante sa tindahan ng airpot ko, dami mga garapon para lagyan ng tubig sa buko na ginagawang kaong. At yung bagol, ginagawang uling. Ang dami kaya magawa. Sana lang ibalik ang Coco Fed. Malapit na yan. Ano natin, pansinin natin, batuhin natin, magpuputol ang puno ng mga niyog. Awayin natin, pagalitan natin. Mula naman kay Mirna Labadan. May solusyon. Nawala ng gana ang mga farmers mag-harvest ng kanilang mga coconuts dahil sa sobrang baba ng presyo. Sana naman mabigyan pansin ito ng namamahala at bigyan ng solusyon. Kaya nga, may solusyon. Solusyonan na yan agad-agad. At mula naman kay Flor de Lis Espadilla, good morning Governor Amy. Ang sarap makinig at manood sa inyo. Ang gaganda. Kala ko kasama ko, hindi. Ang gaganda ng mga topics na tinatalakay nyo. Sobrang witty ang mga opinion mo. Tatak, Marcos talaga. Diba? Ay, mga nanonood at nakikinig, pansinin nyo rin na maganda ako. Oo. Wag lang bigyan ng issue ang aking t-shirt ngayon, ha? Alam mo, takot ako magsuot. Kasi pag kilala kang tao, picturean ka, dilawan, no? Orange, ganun. Natatakot ako, bakit ba? Tinernuhan ko pa ng relo. May issue ito mamaya. Pustahan tayo. Pero bakit? Hindi nakakaloka sila, no? Pag kilala tao, naku, wag niyo ako dahil tatampalin ko isa. Biro lang po yun. Anyway, maraming salamat sa inyong mga nakakatabang pusong mga mensahe at sa inyong walang sawang suporta. Naku, maraming salamat po talaga. Asahan yung lalo pa tayo magsisikap at maghahanap ng mga makabuluhang mga solusyon sa mga issue at suliranin ng ating bansa. Kaya nga may solusyon. Patuloy kayo mag-comment sa ating official Facebook page at sikapin namin basahin ng ilang sa inyo on air. Ayan, di ba? Nababasa naman natin halos lahat. Pero yung iba wag magtatampo, kasi darating yung mga time na talagang bababasa namin lahat yan. Okay? At kung gusto nyo mong mapanood muli ang ilang episodes ng Amy Sagot, mag-subscribe na sa YouTube channel Governor Amy Marcos at balikan ang mga nakaraang episodes ng ating programa at ng Amy and you. Don't forget to click on the bell button para ma-notify kayo kung may bagong video uploads. Lagi po yan, minu-minuto. Also, please follow Governor Amy's official Instagram account at official Amy Marcos kung gusto nyong makita at malaman ang kanyang daily happiness. Maraming salamat po talaga sa pagsuporta sa ating Governor Amy Marcos. Ako naman po, maaari nyo sundan sa Facebook, Twitter at IG sa pangalang Shalalares. Di na ako nag-isip. Kaya lang marami pa rin ako mga fake na account na iba-iba naman yung picture. May picture pa ako doon para akong syunga. Huwag na gamitin yun. Bago na po maging masaya ulit ang ating pag-uusapan ngayon, magko-commercial break muna. Magbabalik pa rin ang Amy Sagot! Amy Sagot! Amy Sagot! Narito na ang mga trending na balita. Kaya nagbabalik pa ang Amy Sagot. Naku, hindi natin po makakasama ang ating mahal na gobernadora, isla senadora Amy Marcos dahil may nasa na yata siya, nasa ere na. Oo, may pinuntahan pong importante papuntang Jensan. Pero diyan makikita niyo yan, mga taga Jensan. Enjoy. Naku, andiyan makakausap niyo na naman yung senadorang saksakan ng daldal. With a smile, di ba? Maganda yung nagdadaldal with a smile. Ayoko daldala na kasi mga. At syempre, tumungo na tayo sa ating mga trending balita. Ito, nagulat ako. Wala akong kaalam-alam dito tungkol sa mga justice system. Pero ito, Supreme Court, Associate Justice Lucas Bersamin nanumpa na bilang bagong Chief Justice. Ayan po. Itinalaga ni Pangulong Duterte si Associate Justice Lucas Bersamin bilang ika-25 Chief Justice
ng Supreme Court na siyang mamumuno sa buong hudikatura ng bansa. Hudikatura talaga. 32 taon na nagsilbi sa judiciary si Bersamin at siya ang tinukoy ng Pangulo na pinaka-senior sa 5 kandidato para sa posisyon. Nagsimula si Bersamin noong November 5, 1986 nang siya ay ma-appoint na Regional Trial Court Judge sa Quezon City na promote siyang Associate Justice ng Court of Appeals noong 2003 at naging Associate Justice ng Supreme Court noong 2009. Inanunsyo ang kanyang appointment kasabay ng pagtanggap niya ng Gusi Peace International Award. So thank you po. Congratulations, Justice. Nakatapos si Bersamin ng law mula sa University of the East at naging 9th placer sa 1973 board exam. Sa kanyang kauna-unahang press conference bilang Chief Justice, sinabi ni Bersamin na hindi sila magkakilala ni Pangulong Duterte at ibang kandidato ang gusto niya noong 2016 election. Naging totoo naman nisa sa pagsasalita. Masaya yung ganito. Totoo. Sabi mo na kagad yung ayaw at gusto mo. Di ba? Pero pa may narinig lang ako hanggang 11 months lang daw pala uupo ito. Di ba? October. So, ang bilis din, ano? Bakit parang magre-retire na rin siya? Parang gano'n. So, anyway, gusto ko yun. Nung pinanood ko sa TV, ay, may comment ang ating lolo. Pero mas, okay naman, inisip ko, hindi naman pala masama. Mas maganda magsalita ng totoo kaysa naman kapag-plastikan siya. Yan ang pinaka-the best. Kasi pag sinabi mo sa tao, ay alam mo, idol kita, pag talikod sisimangot. Hindi maganda. Mas mabuti yung ito diretso. Pero ako looking forward ko ano kaya magiging issue niya. Anong gagawin niya sa justice system ng Pilipinas na hanggang ngayon yung iba'y walang kasalanan. Paano niya kaya madidirekto sa tao na ito'y walang kasalanan. Kaya dapat dito tumayo ang hustisya ng bansa. Kung makapagsalita ako, para may kaso ako dati. Para kinasuhan ako. Hindi kasi. Nakakalungkot lang yung mga kwento na kung sino pa'y mahihirap, yung hindi nagkakaroon ng hustisya sa bansa natin. Ang pinaka-the best na hindi ko makakalimutan sa tanang buhay ko, yung mahirap sila, tapos, yung bata, nakapaalang siya. May nakita siyang sinelas, isusuot niya kasi nasa labas lang. Kinasuhan siya makulong. Ang bail ng bata ay 1,000 pesos lang. Diba? Dahil sa hirap, inabot yung bata na 1 taon at kalahating nakakulong. Diba? Isang babae ang tumulong sa kanya, tapos yun, inilabas siya sa halagang 1,500 pesos na yung iyak ng bata, sabi ko, naku, iyak ako ng iyak dito. Napakahirap nila. Tinulungan lang siya ng babae, hindi ko nasasabihin, kilala nyo yan na tinulungan siya, tapos pinagawaan sila ng bahay, tinulungan niya yung pamilya niya, at saka siya, kaya doon lumabas yung babae niya namimigay ng sinelas. Yun yung istorya. Alam mo na ano din. Pero ako natuwa ako doon. Hanggang ngayon, practice niya pa rin niya nagbibigay ng sinelas. Anyway, yun yung hustisya na yun, di ba? Nakita niya lang yung sinelas, tapos ikukulong yun 1 taong mahigit. Pero sana dito sa pag-upo ng ating bagong dapat maayos, fair and square. Okay. Pangulong Duterte hindi daw magpapatupad ng martial law sa kabila ng mga dagdag na tropa sa Negros, sa Samar at sa Bicol. Siniguro ni Pangulong Duterte na wala siyang balak maglunsad ng nationwide martial law sa kabila ng utos niyang magpadala ng dagdag ng mga sundalo upang sugpuin ang tinatawag niyang lawless violence sa mga nabanggit na lugar. Ayon sa kanya, sapat ang kapangyarihang nakapaloob sa pagkapangulo na magagamit niya kung talagang malawakan ng karahasan. Dagdag pa ng Pangulo na hindi kailangan bawat sulok ng bansa ay may karahasan upang sabihin na tayo ay nasa panganib. I will do what is necessary to preserve this nation and to protect the people. That is my oath.
of office. Ay, ang taray. Nagtaka daw siya kung bakit nagkaroon ng negative feedback ang Memorandum Order number 32 dahil lang sa tungkulin naman niyang pangalagaan ng seguridad ng bansa. Ako, sinasabi yung lawless violence. Okay naman talaga yon. Tapos eto, yung mga taong natatakot pag nakakakita ng maraming sandwala sa paligid. Hindi ibig sabihin nun may gera. Wala po yun. Security po yun para sa disiplina at maging peaceful po yung ating lugar. Nung ako'y nagpunta sa Camarines, Sambala, anyway, part of Mindanao, nasa isyokot ako, pagbaba ko ng ayoko na sabihin na ang daming sandalo. Tapos, hindi naman ako kagandahan, hindi naman ako kasikatan, nadigil sa lahat, hindi ako Miss Universe. Nakahilera sa harap, hindi ko alam kung paano ako lalabas na nakahilera sa gusto ko sumingit sa gilid-gilid sa, hindi yung pala ako si security. Oh, take note. Sabi ko, wag na po, hindi ako sanay, ganun ako pero siguro ganun din nila di ba kung sino yung pinaka medyo kilala, suportahan, pero hindi po hindi hugulo yun. Tama yung sinabi ng Presidente, hindi naman ibig sabihin na naglagay doon, magulo na yung lugar, hindi, protection lang din po at mas lalo maging natahimik ang lugar. Okay? Napag-usapan si Duterte, sino na ulit ang pag-uusapan natin? Hindi naman pwede ako. Marami tayong pag-uusapan dito sa ating trending dahil tungkol naman ito sa bigas. Bigas na naman. Ang hirap na naman magbigay ng budget sa mga kapatid ko ng bigas. Pati sila nahihilo. O ngayon, tuloy ang hilo natin. NFA rice, iminungkahing itaas mula sa 27 pesos hanggang 35 pesos per kilo. Di ba naman, Pati technician nila natin napahihipon. Napaganon siya. 25, 27, 35. Binabaan nyo na, di ba? Ba't inakyat muli? Ito ang sinabi. Masamang balita. Buti di Lunes ito dahil kung hindi namin pabasahin ito. Masamang balita para sa mga bumili ng NFA rice. May posibilidad na ang kasulukuyang presyo nitong 27 pesos kada kilo ay tumaas ng 33 or 35 sa hinaharap. Aray ko. Sinabi ng officer in charge ka pa naman, kuya ng National Food Authority na si Tomas Escares sa budget hearing ng Senado na interesado ang NFA Council na itaas ang selling price dahil sa pagtuloy ng pagkalugi ng ahensya. Nalulugi ang ahensya, itataas ang bigas. May connect ba? Parang meron, gobyerno. Oo nga gobyerno to totoo. Parang hindi, no? Naku, nakialam ako dito. Pero totoo, wala. Ang layo. Ayon na sa kanilang computation, may computation agad break even lang ang kita nila kung bibilhin. Kita mo. Break even lang ang kita nila. Bilugan ko ito para alam ko ang kita nila kung bibili ng palay ng 20.70 centavos ito kada kilo sa mga magsasaka at pagkatapos ng proseso ibebenta nila ulit ng 33 pesos kada kilo. Kikita daw sila, bilugan ko ito ulit, kikita. Kasi parang sila lang kumikita. Diba, kikita daw sila ng slight profit kung ibebenta nila ito ng 35 pesos. Wow. Dagdag ni pasensya na po kayo, wala dito si Abby pero ako pwede kung magsalita kasi ako isang mahirap na mamamayan ng Pilipinas ang ating kinakain ay ang masarap na kanin from 27 to 35. Kawawa, yayariin na naman ang kaming mahihirap. Dagdag ni Escares, kailangan daw nilang kumita. Hindi po kumita kahit konti. Hindi rin ako naniniwala na konti lang kinikita niya. At kung hindi naman daw nagrereklamo ang mga mamimili sa 38 pesos per kilo ng commercial life, bakit daw sila patuloy na nagbebenta ng 27 pesos? Pag niyo po itanong sa akin, itanong nyo sa inyong kita.
kitang-kita na, di ba? Hindi naman. Eto, hindi wag natin gawing katatawan pero kakabwisit din ito. Ano ho ba iniisip nyo bago nyo ilabas yung presyo ng bigas? Ang iniisip nyo ba yung masasarapan yung mga kapwa nyo mayayaman? O yung kapwa o yung ibang mahihirap na kahit na hindi kagandahan ng bigas binibili para lang may makain? Yung iba dyan, ay eto, yung 35 pesos dati, di ba, yung NFA rice na ganang presyo, kung hugasan nila ilang beses, di ba, samantala mahirap, hindi na hinuhugasan yun dahil mabango na. O ito po, paano nyo itataas na naman ito? O ilang hugas na naman po gagawin na mahirap na tao dyan? At hindi pa maalsa. Matigas pa. So, yun dapat ang isipin nyo. Huwag nyong isipin na yung maliit ang profit ninyo. Ang isipin nyo po kung paano makakakain na masarap na kanin ang bawat Pilipino, lalo na po yung mga nasa baba. Yung profit, so pwede nyo pong pag-usapan niya sa ibang binibenta sa Pilipinas, di ba? O, bigas po ito. Ito po ang pagkain ng Pinoy. Kahit na saan tayo pumunta man, nakailang bansa na ako, ang hinahanap ko kanin. Diba? So, yun tayo mga Pinoy, napakasimpleng tao ho natin. Pagkain kanin, lagyan mo lang ng mantika, yung iba nga asin, patis, pero ang kain mo masarap at busog ka. Dahil kanin po ang numero 1 pagkain ng Pilipinas. Kaya pakiayos lang po. Huwag nyo iisipin na kailangan nyo mag-profit na mas mataas. Hindi. Isipin nyo yung kakayahan na pagbili ng Pilipinong mahihirap ng bigas. 27 pesos is enough. 35 pesos is too much. Bilangin nyo kung magkano, no? Tatakbo ako. Tatakbo ako ng hubot-tubad sa hindi, tatakbo ako pa uwi. Oh. Anyway, ito. Resignation President Advisor on the Peace Process, Jesus Dureza, tinanggap ng Pangulo. Bakit naman hindi tatanggapin? Tinamin ni Pangulong Duterte na labis ang kanyang kalungkutan na matanggap ang resignation ng Presidential Advisor on the Peace Process, Jesus Dureza. Sinabi niya ito sa kanyang patalumpati sa pagpasinaya ng bagong Bohol Panglao International Airport ng Martes. Ibinunyad din ng Pangulo na inalis niya sa pwesto si Ronald Flores bilang Undersecretary for Support Services sa Office of the Presidential Advisor for the Peace Process at Director Yester Don Bacay. In fairness kay Secretary Dureza, bilang pinuno ng kanyang ahensya, wala naman siyang bahid taliwas doon sa dalawang nagkalat. Dagdag ni Duterte. Hindi naman sinabi ng Pangulo kung bakit umalis sa pwesto si Dureza, ganun din kung bakit kanyang pinatalsik sa pwesto sina Flores at Bacay. Ayan. Iwan po natin ang pag-uusap doon. Ipapunta natin sa mas maganda, ang bagong Bohol Panglao International Airport. Nung Martes po, nagbiyahe kami, Terminal 4, bumaba kami sa Tagbilaran. Na parang pagbaba mo, andoon na yung labasan ng exit. Parang 3 bite. Ay! Nasa labas na pala ako. Ganon. At siraan na siya. Madumi na, magulo na, masikip. Kasi ang daming umaano doon. So, umuwi po ako kahapon ng tanghali. So, umaga pa lang ho, na kami. Kasi first time nung driver ng van na pupunta ng Panglao International Airport. Medyo malayo-layo dahil galing kami ng Candihay, Bohol. Maraming salamat po at tuwan-tuwa kayo sa akin. Pati sila Mayor, Vice Mayor, kung sino man sa kanila. Anyway, bumiyahe kami. Nakarating kami doon na umalis kami 4 a.m. From 4 a.m. doon, dumating kami ng 6:45. Malayo, di ba? Ang layo na, more than 3 hours. Pagdating doon, ang daming tao sa labas. Sabi ko, picture kami. Nag-post ako, di ba nakita mo din? Ang ganda! Ang ganda, para ka na sa iba. Ang luwag ng kalat, talaga parang tinanggal nila ibang tao. Eto, ayaw nila magpapasok. Ay, sabi ko, bakit po? Anong flight niyo po?
9:10. Ay, mamaya pa po kayo papasok. Alas 7. Siyempre, inano lang namin, oo, kasi first time. Sige, marami nag-emote. Oo, emote na kayo ba? Iba-ibang lengguwahe pa naririnig ko na. Ning, pansinin nyo lang bago, syempre. Huwag na lang natin stress. Kabubukas lang nito kahapon, tapos i-stress. Kasi yung mga dalawang lady guard, hindi nila alam kung paano nila i-explain in different languages. In different languages, oh. Yung mga papapasok. Sabi ko, gusto niya nakatulong, nandito ako daw. Anyway, sinusunod nila. Halimbawa, ang flight may 7:50. 7 o'clock ka papasok. AM. Uubusin muna yon. Tapos kami Air Asia, papasok kami ng mga 7:30. Kung ganun, mas maayos. Kaya lang magiging problema yung mga taong sa labas. Pero carry niya ng parang 1,000,000 tao sa labas. Although wala pa kasing parking o maaga pa. Tapos pagpasok namin, mahigpit. Sobrang higpit. Una-una hinanap namin coffee shop or restaurant. Wala pa po sa loob. Uminom na lang ako sa grape. Hindi yung sa aeroplano na. Tapos, ang gulo, hindi namin alam. Saan po ang comfort room? Imikot kami, malabas. Take note, pang hotel ang comfort room. Tapos pagpasok pala, may nakasabay akong 3 generation na lola, nanay at apo. Nakachika ko doon. Naghihintay sila, nandun pa pala sila ng 5 a.m. ay kasama ko yung flight. So sila tahimik lang. May intindihan mo ko talaga kung paano tinanggap ng Pinoy, ng ibang Pinoy yung ganong sistema. Pero marami ding Pinoy ang nag-e-emote. Malilate na ako. Sabi ko, anong flight mo? 9. Kasabay mo ko, oh. Kasabay mo ka pa. Paano ka malilate? Ba't hindi ka nag-book ng mas maaga? So, yon. Tapos, yung upuan, ang ganda ning glass. Kaya lang, ang isa pang pansin ko doon, yung mga trabahador, Bisaya. Mahirap silang magtagalog. Kinalabi, alam mo na ba ako, kinalabit ko, ma'am, bakit hindi po kayo kumuha ng talagang marunong mag-ing? Sabi, in due time, shalala, mag-aano yan kasi naintindihan ko. Yung ibang mga foreigner nagagalit. Diba? Yun pa Ayan. Pero yung lugar po, napakaganda. Parang nasa ibang bansa ka. Talbog yung naiya natin. Sa totoo lang, talbog siya. Tapos may elevator pa sa gitna. Yung mga yung may mga disabled. Meron doon. Napakaganda. Kaya lang mag-waiting area mo sa baba. Pag tinawag ka na nasa gate 6, aakyat ka. Kaya punong-puno kami. Hindi pa umaandar ang escalator. Kaya walking down kami pataas. Pero maganda, masaya. Pero aligaga pa yung mga staff. Talaga habang nandoon kami, may nagpupukpok, may nag-aayos ng mga Pero siguro pagdating na, sabi nga, sir, siguro pagbalik nyo rito maayos na. Tapos, kinongratulate kami. Kami ang pangalawang flight na gumamit ng airport na labas ng Bohol. Congratulations. Yun lang po ang kinuwento ko. Hindi po dito sa tinanggal. Hindi po dito sa tinanggal. Hindi, share lang, di ba? Kasi yung iba hindi nila alam. Baka sinabi ni Shalala sa DWIC dyan, medyo huwag tayo mag-e-emote. Kasi kahit naman sa isang empleyado, isang restaurant pagbukas, di ba, natataranta pa sila. Yung hinihingi mong suka, ang binigay sa'yo, patis. Yung ganun tipo. Kaya, congratulations. Isa na namang magandang area ito para sa Bohol. Maganda siya. Nakita niyo yung picture ko. Ang ganda-ganda, no? Sa loob, hindi pa kulang, walang kape, walang anuhan. Tapos, mahigpit. Totoo naman dapat yung number 1, mahigpit. Anyway, from Bohol, pumunta naman po tayo ng Maynila. Maynila, handa na daw para sa gaganaping pinakamalaking SEA Games ng next year. Kaya ba natin to? Ang alam ko dati dito kay President Ferdinand Marcos, di ba? Yung SEA Games na ito. Eto po, sa ika-6 na pong anniversary ng Southeast Asian Games sa susunod na taon, ito na rin ang magiging pinakamalaking okasyon para sa nasabing kompetisyon.
bongga ito. Dahil sa dami na nagawa ng ating Presidente Duterte, mas bongga siguro ito. Naayos na siguro yung mga pupuntahan ng ating mga athletes. 526 na medalya ang sinasabi masusungkit mula dito. Kaya naman naghahanda ang Philippine Olympic Committee para sa gaganaping kompetisyon sa bansa. Isa sana ako sa mag-perform dyan. Gusto ko yan. Ay kay Philippine Olympic Committee Chair Abraham Tolentino, matapos ang SEA Games Federation Council meeting, it's final! We're looking at the biggest hosting of the SEA Games. Take note. Kasama ang mga representative ng 11 na bansa. Sinabi ni Philippine Olympic Committee Chief Ricky Vargas, some of the council members are saying that with what they have seen, we are ready. 21 na palaro ang gagawin sa Clark, Pampanga, 14 sa Subic, 19 sa Manila at Batangas at 4 naman sa La Union at Tagaytay. So ini-spray. Ganun naman talaga sa ibang bansa, di ba? So congratulations. Looking forward ako dyan sa pagtanggap ng Pilipinas sa mga atleta sa ibang bansa dito sa Southeast Asian Games, 'di ba? Yung mga performance doon ang gaganda, yung mga opening, no? Ang winner ng mga opening. Ito, sana magawa ng Pinoy yan. With the help of ng mga ating uupong bagong mga senator, mga mayor, congressman, presidente, vice president, everybody. So, congratulations ngayon pa lang. Ito naman, may mga comment po ang ating mga netizen. Sana si Gob nakikinig para alam niya kung paano sasagutin. Dahil itong iba parang hindi ko kayang sagutin. Mula kay Luis Serrano, sa DCRH survey. Nagtataka lang ako bakit di siya pumasok sa DCRH National Survey pero sa ibang survey lagi siya nasa top 5. Ay, nakita ko to. Tanong ko, mas kaunting pagkiling ang mga tanong sa survey or may ginawa ang survey upang lumayo agwat ni Amy sa ibang kandidato? Bantayan niyong mabuti yung balota at resulta ng election sa inyong puok. Baka may nilulutong may niluluto talaga. Mind conditioning na kunwari talo siya upang madaya na naman ang isang Marcos. Dahil Luis Serrano, hindi mangyayari ito. Iisang survey lang ito. Sa dami ng survey, tama ka, nasa top 5 ang pinakamamahal nating gobernadora. Yung ngayon isang survey naman sa radio station, although malakas din itong DCRH, diba? Alam naman natin, nagtatop ito. Pero ang DWIC hindi nawawala sa top 4, aminin yan, diba? Pero dito, itong survey na to, sa kanila pong survey ito. Paano nag-survey? Gawa kaya sa atin ang survey Luzon, Visayas at Mindanao, no? Doon natin malalaman. Nakikita nyo naman, pag lumabas lang ang commercial ng ating mahal, nagpapalakpakan sila. Pag nakita niyo naman, siya lang po yata ang nakakakuha ng audience pag pumunta sa isang lugar na ang dami-dami. Nakikita niyo naman sa video, di ba? Nandito yung mga segment producer natin kung gaano sila kaaligaga sa dami ng tao. So, hayaan mo na, Luis, yan. Pag-pray na lang natin yung sinasabi mo na yan. Yung kanina, wala. Pag ang Diyos na ang nagsabing dapat mananalo yan. Sa tulong ng Pilipino, Pilipinas, ang ating bansang sinilangan. And I say, wow. Ganda ko, kanina pa ako nagko-comment ng mga ganyan-ganyan. Ayon naman kay Joru Samson, Joru talaga. We will bring back the old days where commodities were cheap but a happier and peaceful life. Go, 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 Senator Amy Marcos, you are #1 in Abra. Kita mo ito, ha? Katatapos lang, sinagot na agad. Madam Amy, #1 po kayo dito sa Aroroy. Masbate. Ayan, sinagot na agad. Kaya sabi ko sa inyo. Kaya Luis, mag-smile ka, huwag ka masyokot dahil nandito ako pagtatanggol kit. Ay, teka, bakit pala ako magtatanggol? Pagtatanggol ka ng buong Pilipinas. Ako po, si Fer Rabo Castor, isa lang po akong simpleng magsasaka po. Tanong ko po, ang dami niyan po, no? Sa kabila po ng sobrang mahal ang mga bilihin, lalo na po ang coconut oil, dito sa amin sobrang mura ng kopra, 18 pesos lang po ang kilo.
Halos po kulang na kulang po ang aming kinikita. Madam, humihingi kaming mga magsasaka na maimbestigahan ang mga mamimili ng kopra kasi po sila na lang po ang kumikita dito sa aming bayan. Isa po ako masugid na taga-subaybay ng inyong programa. Manang Fe, Ate Fe, Nanay Fe, o Lola Fe. Nako, masasagot po ito. Malalaman nyo agad yan. Ang magsasaka pa, yan ang talagang love na love din ni Gob, diba? Pinagtatanggol niya yan sa kanyang lugar. Pero ngayon dito, pagtatanggol na kayo Luzon, Visayas at Mindanao. At dyan sa Aroroy, Masbate. Siningle out kayong lugar nyo, para huwag na kayo malungkot, hayaan niya, matatapos yan. Okay, magbabalik pa rin po ang Aimee Sagot. Commercial break muna tayo. Aimee! Sagot! Aimee! Sagot! Aimee! Sagot! Aimee! Sagot! Nagbabalik pa rin po sa huling bahagi ng ating palatuntunan. Take note, huling bahagi ng ating palatuntunan. Aimee Sagot. Eto na! Ang kinukwento ko sa inyo na mula ang buong Metro Manila dahil UP pasok sa UAAP Basketball Finals. Very good. Gusto ko sila. Diba? Eto nga, pasok nga po ang UP Fighting Maru sa finals ng UAAP Men's Basketball matapos ilaglag ang Adamson Soaring Falcons sa kanilang do or die game. Gusto ko pa naman ang Adamson tsaka ng NU tsaka Lasal. Nawawala ang Lasal, ano? At tsaka UST, FEU, no? Hindi sila, minsan nagta-top 4 lang, no? Pero nasa sungkit minsan ng NU, Bulldogs, no? Anyway, sa score na 89-87 na naig ang UP laban sa kupunan na Adamson. Ito ang unang pagkakataon mula noong 1986 o makalipas ng 32 taon. Tagal, no? Nagkaroon pa ng overtime magtabi ang score ng dalawang koponan. Ang laro ng dalawang team ay sa Araneta Coliseum sa Cubao, Quezon City na punong-puno ng mga taga-UP at Adamson. Makikita mo talaga parang naghati sila sa lugar. Dito kami, doon kayo, parang gano'n. No? May area talaga. Bago naman mag-alas-3 ng hapon ay nagsilabasa na ang marami sa mga estudyante at kahit mga professor ng UP. Kaya pala sinabing matraffic. Yung pala yun. Yung buong Commonwealth. Circle, Quezon Abag ang EDSA. Anyway, baga ito nga, upang mapanood nga ang kompetisyon kahit hindi sa Araneta Coliseum, kahit na daw sandalin, pupunta sila. Sa UP Diliman Sunken Garden, may dalawang malaking screen kung saan live na napapanood ang laban ng dalawang koponan. Nakasalampak sa damo ng mga audience at hiwala yung nagpapatay at tuwing nakaka-score ang ingay nila. Parang naririnig ng mga taga village, yung mayayamang village to. Naingayan sila. Meron din nagtipon-tipon sa AS Lobby sa UP Theater at pambahagi ng universidad upang manood ng UP versus Adamson. May presensya naman ng mga pulis Quezon City at UP Police upang matiyak ang kaligtasan at kapayapaan ng lugar. Oo naman. In 32 years, hindi nyo pabibigay yun. Inaabangan naman, ito na ang tinatawag ng Battle of Katipunan sa UAAP Season 81 Men's Basketball Finals dahil makakaharap ng UP. Ang daming pogi rito. Ateneo Blue Eagles sa Best of 3 Finals. Pero may gwapo din. Ang dagdag dito, eto pa lang si Paul Desiderio ang nakatira ng 6.6 seconds na i-shoot niya. Kaya lumamang sila ng dalawa. Ma-imagine mo. Ito pala yung ini-interview kagabi pa na mga iba't ibang stasyon. Tapos nasa dyaryo siya, Paul Desiderio, nako kung sinong ka man, mahal na kita. Pero hindi pa ako taga-UP ha. Pero ang kakatuwa yung laban na ito. At ang dami palang politiko.
UP. Si Den natatawa. Ang dami pala. Ay, taga dyan pala siya. Matalino pala siya. Bakit hindi siya magaling? Ang dami ding justice doon, di ba, no? At marami ring artista. May mga nag-e-emote ng artista nang lalaman ko ngayon pala sila taga-UP. Anyway, do or die nga ito, Ateneo versus UP. Kaya ang Araneta at MOA magiging asul at pula ang kulay. Maroon naman to, maroon eh. Pero pag nakita mo talaga, ang ingay siguro nito. Kasi ang pinakamaingay talagang laban, Ateneo at Lasal. Diba, no? Pag nasa Ateneo, pag nasa MOA, inaya dati kung Noel Ferrer sa MOA, dahil, eto swear, nakapag-parking kami malabas ng Rojas Boulevard. Doon na kami sa hotel, yung tatawid ka ng yung papunta ng, yung area yung papunta ng Baclaran, tumawid kami sa tulay doon. Ay wala, kung hindi namin kami maglalakad, hindi kami aabot. Grabe, eto, lalo na ito, kung Araneta, di ba maliit lang ang Araneta? Nung dati yan, Lasal at Ateneo, nagsusuntukan. Kaya, pag games po yan, iwasan nyo yung mga lugar na yun. I-promote lang po natin yung IMNU on Net 25 Saturday po from 5 to 5:30 p.m. with replays every Wednesday 7:30 p.m. Topic po nila this week, mga bayani. May bayani pa ba ngayon sa atin? Para meron pa rin pero hindi natin nararamdaman. 'Di ba? Hindi pa rin natin ang mga bayani natin ngayon, yung mga napapakita sa TV, na tumulong sa matandang dumadaan sa sa kalye, 'di ba? Yung mga asong sinisave. Anyway, eto muna ang ating showbiz balita na hinihintay na ng madlang people. Eto na. Nadala po sa hospital si Ai de las Alas pero ayon sabihin kung ano ang kanyang naging sakit. Eto, friend ko ito sa sa Twitter. Eto, sabi ni Miss Ai de las Alas, maganda to. Pakinggan ninyo to, napakaganda. Totoong totoo, naaalala ko at natatawa ako sa buhay. After Tanging Ina, thank you Star Cinema. Pero close parenthesis. Pag na-hospitalize ako noon kasi madalas ako hikain kasi hindi po ako organic food. Grabe, punong-puno ang room ko ng flowers and fruits. Para na ako sa makabilang buhay. Natawa pa siya, haha. Ngayon, bilang mo na lang ang totoong nagmamahal na lang at nagpapadala ng flowers. Hindi ako nagrereklamo, na-realize ko ang buhay ay nakakatawa. Pero di ba, no? From ABS to GMA, ito ang patumbok, nung nagkasakit anyway. Sigurado ko po, pag blockbuster ang Sons and Millennials coming soon, which I claim, napakadami ko na namang friend. Yan po ang quote ni Ai. Nako, ang caption niya is, quote with a realization about buhay showbiz. Get well soon, Miss Ai. Alam mo, Miss Ai, ganyan talaga. O eto naman, nakita nyo na ba ito? Eto lang siguro ang nakita kong pinakapoging pulis. Ay, pare, pulis tuloy. Nasa Samal Island. Eto, the youngest priest identified as Reverend Efren J.R. Artiga Cubac Jr. He graduated last March 20, taking the theological formation at St. Francis Xavier Regional Major Seminar. Tingnan nyo, kay pogi-pogi. Kaya pala pag ito ang nagmamas, punong-puno ang simbahan. Plata, Samal Island. At nakikita pa ito nag-gym. Na nakasand. Punta kaya, Davao City. He was an altar server, the Holy Family sa Tubok, Davao City. Naku, pupunta ako ng Samal Island. Huwag niyo muna akong hanapin, ha? Kaya gwapo-gwapo kasi nung nandun. Diyos ko, di ko siya kinaya. Ba't ang gwapo niya? Kasi po, ibigay inanok kong mga news pa. Eto. Ang dami-daming issue pa rin nangyayari nga dito sa ASAP kasi
Last week, hindi po nakarating si Gary Valenciano. Ito po ang paliwanag ng kanyang misis na si Angeli. Gary was supposed to guest in ASAP today, but we requested for a rest because of his Awit Laro intense November schedule. He was really not supposed to be an ASAP natin today. Meantime, Martin is in Europe which has been absent. Nesisten, please relax. Huwag kayo magsalita ng kung ano-ano. Eto pa, pinaliwanag din ni Angeli sa isang netizen na sila mismo ni Gary B ang nanghingi ng 2 beses na pahinga kada buwan mula sa paglabas sa ASAP. Hindi eto nga, tapos meron pa din siyang showtime. Kasi sa showtime parang 2 beses din siya nag-adjust sa isang linggo. Sabi niya kailangan magpahinga ng kanyang asawa. Ito, hanggang dun lang po ang sinabi ng taga-Genesis na si Angeli. Siguro ito, pero ang may masama ang loob talaga is si Jasha Padilla. Padilla, ayan po sa kwento ng kaibigan ko si Noel Ferrer. Kapatid, I have purged all hurt. I'm saying positive from now on. Thank you as always from listening. Love you. Yan ang sinabi niya kay Shasha. Pero, inamin niyang, I was hurt. No? At sinabi niya pa na ako lang yata ang hindi lumipat. Simula nag-umpisa yung ASAP. Kasi iba nawala na, di ba? Nagbalikan. May offer siya daw dati sa GMA pero hindi niya tinanggap. Mas tinanggap niya at mapanatili sa ASAP o ABS-CBN. Na nakarating ito sa management, sinabi na hindi naman daw po tinanggal si Shasha. Bibigyan din daw po siya ng proyekto at segment sa ASAP at bilang actress, uy, magaling si Shasha umarte ha. So, magkakaroon din daw po siya na mga performance din o magiging actress po siya pa sa television at pelikula. So, yun lang po yung pinaka nasabi po na ating Divine Diva. Kaya wag niyo na po gawa ng issue. Mahirap po yung eto. Nanonood ba kayo ng Meteor Garden? Alam nyo ba? Isang Pinoy kasama sa Indonesian version ng Meteor Garden. Aba naman. Sean Marquez. Ay, naku. Ang join the cast of ito, ang title ng Meteor Garden sa Indonesia. Siapa Takut Jatuh Cinta. Yan ang ibig sabihin ng Meteor Garden sa in fairness. Nakakatuwa. Palakpakan natin siya. Kung sino man siya. Basta't Marquez ang apelyido niya. Kakatuwa yung mga ganito, no? Napupunta sa iba't ibang bansa ang kanilang karangalan. Okay. So, yan yung KII ulit. Ito yung friend ko. May alam akong iba, friend. Ay, ano ba yun? Ito si bakla, nangingialam sa issue ko, ha? Tumigil ka, Day. Huwag mo kukuhanan ng trabaho. may alam daw siya sa issue. Hindi parang tampo rin ito, di ba? Kita mo na sa ABS daw siya, punong-puno na bulaklak kanya. Ngayon daw, nyonti na lang. Baka busy naman, te. Wag na lang natin. Wag naman natin. Wag naman po natin gawa na ng issue na konti naman. Si Ay talaga. Ako marami pa dito na Eto, si Sharon Cuneta, gusto niya na daw po magkaroon ng regular TV show. The moment of silence. Kasi late siya lagi. Sinabi ko talaga. Hindi, late siya kasi lagi. Tinanong siya diliga, sabi niya, anong gusto mo after ng movie? I want a regular TV show. Shock si Tito Boy. Siya, baka malate ito. O, yung pelikula nila showing sa... Ay, tapos na showing na pala, 28. 28. 20 na ngayon kahapon. Congratulations, malakas. Ang daming black screening ng mga fans ni Catherine. Oh, di ba? Doon sa premiere night nandoon mga anak ni Sharon, hindi lang nakita ko, walang picture do si Senator, baka busy naman din, di ba? Andun si Lucy at saka si Juliana, holding hand in hand sila ni nung
anak ni Sharon. Tapos, nag-giveaway sila kasi nga, holding hands naman si Sharon at saka si Goma. At alam niyo ba kung sino ang kasama ni Catherine doon? Siyempre, ang kanyang boyfriend si Daniel. Nung naihatid niya sa stage, yun ang maganda. Hindi siya naggumawa ng ingay. Pumasok siya agad sa loob ng sinihan at doon na lang hinintay ang kanyang jowa. Diba? Hindi niya kinuha yung moment kasi moment yun ng girlfriend niya eh. Bakit naman siya mag-e-emote pa ng ganon? So ito naman, from natuwa tayo, gusto ni Sharon ng TV show, regular. Tuwa ako Oy, tumatawa ako. Naka-live pula ako dahil baka tirahin ako naman. Hindi, tuwa ako. Just, malakas yung movie nila Sharon, Richard, ni Catherine. Anyway, eto ang nakakatawa. Nag-celebrate sila ngayon ng 6 years anniversary. Ang mahal na mahal kong Mateo Gudicelli at Sarah Geronimo. 6 years na sila! Oo, pero umaapila pa rin ang parents. May mga I'm sure love ako ng Ash Mate. Yun na yung mga fans nila. 6 years na sila, no? Congratulations, my love. Tapos may heart na ganon, si Mateo Gudicelli. At saka nung huling concert nga ni Mateo sa Music Museum with Carlo, so surprise siya. Minsan kasi sabihin daw ni Sarah, baka malate ako. Ay, hindi pa nag-uumpisa, nandun na siya. Katulong pa siya sa pagbihis kay Mateo. Nako, naka-live ako. Baka sabihin ng mga fans, kay Mami, na binibihisan ni Sarah si Mateo. Baka makalabas kaya ako dito. Sharon yan. Hindi, masaya lang. Tumungo na tayo sa ating hugot lang. Baka kung saan pa mapunta ito. Mahirap maging mabait, laging inaabuso. Mahirap maging maganda, laging tinitingnan. Ako to. Kakainis ka din Akin to. Ako siya. Mas okay na ang mahulog sa mabahong kanal kaysa naman sa taong hindi ka naman mahal. Ayoko daw madumihin sa kanal. Anyway, kung ayaw mo masaktan, huwag kang papatol sa alam mong expert sa kalokohan. Kung crush ko ang tunay na kagandahan ay nasa ugali. Mabait ako. Love ko si Sharon. Love ko si Sharon. No? Huwag kang papatol sa alam mong expert sa kalokohan. Yun nga, ayan. Ang tunay na kagandahan nila sa ugali. Nandito pala ako, hindi sa maputing binti na dala ng short na maikli. Ay! Ako talaga pa short ako. Kapag nasa labas, hayaan mo, tinitingnan ako ng mga tricycle driver. Love nila yung legs ko. Anyway, natapos naman po isang oras ng ating programa. As usual, visit, like, and follow sa Instagram, official Facebook page, official YouTube channel, at ang pinakamahalagang Governor, Amy Marcos. Siyempre, sa kanyang Instagram Instagram account for more updates. Abangan nyo po ulit ang Amy Sagot sa Lunes. Dito lang po sa DWIC 882, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga tuwing Lunes at Huwebes. Susunod na po ang programang pinapakinggan at pinapanood hanggang Europe. Hanggang Europe talaga. And Southern Africa. Diba? Masaya sila. Kaya nila akong dalhin pag nandito ako. No? Pag-usapan namin na showbiz. Hi, Sharon and fans. Love you. Susunod na karambola ng DWIC. Bye-bye. Sagot! Sagot!